Ang ituturo ko, isa po dun sa mga doktor na nakakalimutan na nating bigyan ng pansin. Ito po yung Dr. Sunshine. Bakit to? Ang araw po, angka isa-isa. Makinig ha? Angka isa-isang makukuha na natin ng libreng supply ng vitamin D. Ang vitamin D ay napaka-essential para po ma-boost ang immune system at kapag na-boost ang immune system, walang sakit ang pwedeng kumapit. At kung may sakit man kayo, at kung may sakit na kayo, kailangan mong ma-boost ang immune system para tulungan kanyang gumaling. And the only way para ma-boost ang immune system, you need to supply vitamin D. Vitamin D. Isa sa pinakamagandang kaya pang gawin ng vitamin D ng araw ng Dr. Sun, siya po ang kayang tumunaw ng kolesterol nang wala kang iniinom na kahit na anong gamot. Huwag niyong sanayin ang katawan niyo na may iniinom na statin drugs dahil yung gamot for cholesterol yon. Kasi kung iinom kayo ng statin drugs, makakahina po yan. Dahil ang statin drugs ay makakasira, may side effect, makakasira po ito ng iba niyong organ, specifically kidneys and liver. So, para malaman nyo, nakulang na kayo sa pagpapaaraw, ito po yung mga signs that you have a vitamin D deficiency. Number 1. Number 1, hair loss. Kaya kung mapapansin nyo, lalo na yung kababaihan. Oh, nagsusuklay, parang nalalagas ang buko. Oh, isa po yun sa pinaka-senyales na kulang ka na sa vitamin D. Kapatid, aminin na natin, sa lifestyle natin ngayon, halos ayaw nyo na magpaaraw. Bakit totoo o hindi? Isa yon. Number 2, sign ng vitamin D deficiency. Fatigue. Madali na tayong mapagod. Bakit? Humihina na ang immune system natin. Dati naglalakad akong 3 kilometro, no problem. Ngayon, umakyat lang ako ng first floor, pagod na ako. That's fatigue. Dati buong maghapon may ginagawa ako, okay lang ako. Ngayon, hapon pa lang, hapon na ako. That's fatigue. That's a sign of vitamin D deficiency. Number 3. Excessive sweating. Yan. Yun pong nagtataka, nagpapadoktor, nagpapagamot. Dok, lagi akong pinapawisan. No, yung basa yung aking palad, basa lagi yung, sabi nila, pasma. Tapos, makikita mo, pag tinaas yung kiligi, ay, bakit may mapa? Excessive sweating. Sign po yon that the integumentary system are not functioning well. Which means, the immune system is on a brink na. So, mahina na, kulang ka na sa supply ng vitamin D. Okay, number 4. Aching and weak bones. Aching and weak bones yung sinasabi. Ba't ganun? Parang masakit yung mga kasukasuan ko. Nung pinacheck ko, hindi naman mataas ang uric acid ko. So, hindi ito arthritis. So, sign po yon ng vitamin D deficiency. Kasi si araw, ang magsusupply, yung vitamin D, ang magpapataas kay buto mo to excrete more calcium. Yan. Number 5. Easily to be sick. Okay, pag taglamig, pag naiiba yung panahon, ito, mga bare months. Napapansin natin, maiksi na yung oras ng araw. Nung paglabas ng araw, maaga pa lang madilim na, tas lumalamig na ang klima. No, diyan napapansin nyo, humihina rin yung immune system nyo. Nagiging madali kayong sipunin, madali kayong ubuhin, okay, ginawin, tabla ng mga trangkaso. Yung trangkaso, yun yung medyo malala. Pag hindi pa malala, ang tawag namin dyan, trangtuta. Bakit trangtuta? Hindi pa siya aso. Trangtuta. Trangkaso. Trangtuta. So, pagka po kayo ay madali nang magkasakit, sign po yan ng vitamin D deficiency. And lastly, depression. Happy versus sad. Pag nararamdaman mo na wala namang kabagay-bagay, parang tulala ka, parang gusto mo mag-isip ng problema, nababagabag ka, nade-depress ka, mabilis ka na ma-stress, sign po yan ng vitamin D deficiency. So, how can we get vitamin D? Sa araw. Dok, may nabanggit po kayo dati na may tamang oras ang pagpapaaraw. Ang problema, nagtatrabaho kami, busy kami. Okay, ito po, according kay WHO, latest result ng kanilang pag-aaral. Ang tamang pagpapaaraw, simula alas 6 ng umaga, pwede, basta lumabas na yung araw. Kasi mahirap magpaaraw pag wala pa siya. Okay, pag lumabas na yung sunshine,
hanggang alas 2 ng hapon, pwede. I'm not kidding. Ito, sinasabi ko na nga eh. So, you can have simulat 6 in the morning until 2. Pero hindi ko sinabing magbabad kayo na 6 to 2. Ang Yun! sabi, pwede. Pwede. So, daily, you can have it 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay, so yung pagpapaaraw, kung kaya mong gawin ng araw-araw, 5 to 10 minutes will do every day. So wala ka ng excuse, ha? Pero kung 3 beses sa isang linggo, you need 15 to 20 minutes. Okay. Yun po, kailangan natin ng vitamin D. Wala na kayong excuse if you are still working or studying. Dahil I believe, if you are working, you have a 1-hour break time during your lunch or merienda. 5 minutes will not harm your schedules. Okay? But definitely, you need ng araw. Kasi kapatid, pakinggan nyo ako. Matutulog kayo magdamag sa kwartong de aircon. Carbon monoxide. Pagkagising nyo, babiyahe kayo papuntang opisina, sasakay kayo sa sasakyan, may aircon. Carbon monoxide. Pagdating nyo sa opisina, 8 oras hanggang 9, nasa loob ka ng opisina may aircon. Carbon monoxide. Uuwi ka gabi na wala na si Haring Araw. Tama ho ba? Sasakay ka ulit na sasakyan, papuntang bahay nyo, naka-aircon na sasakyan, carbon monoxide. Maya-maya matutulog ka na sa kwartong de aircon, carbon monoxide. Asan pa si vitamin D? Wala na. Tapos huwag kayong magtaka, mahina ang resistensya nyo ngayon. Because you are not supplying yourself the vitamin D that kailangan niya para lumakas ang immune system.